Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong nga po mga kauturan, mga kabyanan, kamusta kamo? Kamusta mga pinalangga na akon nga mga kauturan? Yari naman kita karon sa sining hapon, adlaw karon nga Huwebes. Magapalayag naman kita sa kanginan, pinaagi sa aton nga programa Dali aton pag-istoryahan diri sa AWR 360 Bacolod. Gani mga kauturan, dali na kamo. Aton na ni talakayon ng mga importante nga mga pagtulunan nga makuha naton sa pagtuon naton sa aton ginatunan libro sang Patriarchs and Prophets sinulatan ni Otto White nga nagahatag sa aton sang kaalam sa mga nagkalatabo sa mga una nga panahon. Makuha na to, damo kita makuturan makakuha kita sang kinaalam, history, kag aside from that makakuha naman kita sang kinaalam na nungod sa mga kinaiya, mga pamatasan nga nagdulong sa ila sa kahimayaan kag nagdulong nagkahimayaan sa aton nga Dios kag nagdulong man sila sa kadagdagan tungod sa ilang pagkasalawayon, pagkatingkuyan. Gani makuturan sa sininga tinion, ginaagdagi ko muna kon. Inyo alagad si Catrice 60 Ray Heriyo sa gyapon diri sa aton nga programa. Siyempre salamat sa pagpigaw pod upod sa paghatag sa aton sang pagpakamaayo pinaagi sa aton kadalguan diri sa Negros Occidental Conference. Alin sa aton nga presidente, executive secretary kag aton nga treasurer, Pastor Gidiopone Galanza, Pastor Brendo Caros kag si Pastor Brent Blando. Siyempre sa aton nga mga directors nga nangin kaupod naton sa tuon naton sa sining at sampulo sa Dios. Aton nga siyempre nga tatay-tatay sa AWR 360 Bacolod Communication Director Pastor Joy Cantila. Salamat sa dakong gugmang ginatag sa Dios sa aton. Salamat man sa mga kauturan naton from halin sa pinakalapit kag pinakalayo nga malabutan sang tingo sa aton nga pamalita pinaagi sa programa sang AWR 360 Bacolod. Pod ko digapon sa studio naton sa diri sa NOC Negros Occidental Conference Evangelistic Center diri sa AWR 360 Bacolod Studio. Siyempre kung wala si Catrice Brian Lacson, wala kita sang programa. Gani mga kuturan, dali na kamo. Mag-istoryahanay kita sa aton pagtulunan nga pagatun-an karon. Mataho mang pagatulunan ato mga kuturan. May mga leksyon naman kita nga makuha sa aton pagtulunan sa sining kahaponon. Takna alas 5 todto balasay sa aton nga pagtuon mga kuturan sa sining hapon. Gani ginagdata kamong kuturan sa pag pause for a while, pangayo kita sang kaalam halin sa aton nga Dios. Salamat labing balaan halangdo namon nga Dios sa dakong gugma ginatag nimo sa amon. Salamat sa proteksyon. Salamat sa paghatag sa amon sang maayong panglawas, paghatag sa aton sa amon sang amon kinahanglan, nag-supply sa amon sang amon daily needs, nag-amlig sa amon mga ginapangitaan o kung ginakuhaan sa amon nga kalanon. Nag-supply ini nga sa bagay hindi namon matakos kundo ano kadakos ang gugma ginatag nimo. Salamat sa protection ginatag nimo sa bugos nga panimalay sa imong mga tawhan. Yari kami karon magatuon sa imong pulong, bendisyon kami ni Dios. Atagi kami sa pinasay nga kaalam, agod nga mahangpan namon sing sibo ini mong pagtulunan nga among pagtuman karon. Kami nagahinyo nga mabato ng imong ang imong kaayo, ginampo namon mabato ng imong tanan, pinaagi sa imong bugtong anak sa Jesus sa among personal Lord. Amen. Amen. Makuturan, dili kita magatuon kita sa libro sang Patriarchs and Prophets sa gyapon makuturan. Gayami namin ni kay daw sobra na kita sa tunga sa pagtuon nato sa Patriarchs and Prophets. Yari lang kita sa chapter 45 sa pagtuon naton makuturan sang Patriarchs and Prophets. Ang aton gipagtuon ginatiguluhan siya
The Fall of Jericho. Kanami naman kuturan sa kalatahon sa mga kabataan. Pagtuon nato na sentro ini siya sa libro sang Joshua chapter 5 verse 13 to 15, chapter 6 and chapter 7. Chapter 6 and chapter 7 makuturan na pagtuon nato. So diri kita makuturan. Sa aton nga talikdan sa nagligad nga adlaw kag naduduman yung makuturan. Samtang dito na sila nakatabok ang mga katawan sang Israel, at tandaan nato na ang nakatabok lang to ato mga kalalakihan yan to mga hangaway ginbilin dito ang mga kabataan kag ang mga kababaihan, kabataan kag kababaihan ginbilin dito or ang mga simple ang mga may edad na sila kog hindi sarang ginbilin dito kag magaulat lang ni Isla sa instruction kung saan sila mag-apas. Kag nagapahayag sa aton makuturan sa pagtuon nato nagligad, a little recap lang nga sa pagtabok na nila sa suba sang Jordan, may amazing nga nagkalatabo sa pagtuon nato nagligad. Amazing nga pagkatabo tungod nga ang Dios ang pagtapak pa lang sa mga Israelita nga nagabit-bit sang kaban sa katipan. Makita na sa naton makuturan nga nagpundo ang tubig, nagpundo ang tubig. Ang ara sa ubos yung tubig yan nagpadayon ato sa pag-ilig, ang tubig nga ara sa babaw nagpundo ini. Nga sa bagay kung ato natawo nagpundo ini, suppose hindi ko nagpundo ang tubig kag may ara siya nga kung ato natawo ko may ara sabi nga mga pamaagi nga naghatag sa iya sa hindrances nga hindi sa kailig, simpre maawas na siya sa mga riverbanks. Apang makutura nagpayag sa aton ang pagtuon nato nagligid. Wala ni nagawas. This is one of the amazing makutura sa story. Wala ni nagawas sa riverbank. Kag pinaagi sa diri makuturan nga nagpayag sa aton nga didto sila nag-camp, didto sila nag-camp, first sila nag-camp didto sa di sila nagka-camp makutura na inyo madumduman. Di na madumduman ninyo. Didto sila Camp Makauturan, ang first nga lugar nga gipamtang nila nga sa diin didto sila nagkaon sang old corn nga ginasiling diri sa aton nga pagtuon nagligad. Nagkaon sila sang old corn, didto Makauturan sang nagcamp didto sila sa Formero, the first place nga gibutangan nila sang camp nga sa diin ang instruction nga sa pagbutang nila sining ila nga camp, sa didto sa duog nga gitawag nga Gilgal. Ginbutan nila ang mga 12 ka mga bato nga ginkuha dito halin sa suba nga tindugan ako dito lapit sa tiilan sang mga Israelita, ginpahamtang dito sa sining duog nga gitawag nila nga Gilgal Makuturan. Kag ang sa pagtuon naton nagpahayag nga ining mga katawan, ining mga Israelita sang nagkaon sila sining old corn nga ginatawag diri o kung dumaan nga mais, sa dito silang duog. O kung nag-stop man dayon ang pagatag sang following day, wala na nag-ulan ang ginatawag nga mana. Dito na nag-stop ang pag-ulan sang mana, kag dito nakakaon sila sa mga prutas nga makitaan dito sa duta sang Kanaan. Na makuturan, amo na pagtuon naton sang nagligad. Kag diri kita makuturan makonsentrate naman sa bag-o naman. Diri na kita. Kag samtang ini mga katawan sang Hebrew, ang Hebrew people nagsulod dito sa duta sa Kanaan. Tandaan ta makuturan na. Pag-abot dito, ano gani ginimo sila? Pag-abot dito, instruksyonan sila sang Dios nga circumcise ang tanan nga mga kalalakihan nga wala ma-circumcise. Perte, gin-instruksyonan sila sa Diyos. Kaya dito pa lang yung makururan sa Kaides, sang nagkumod sila, sang naghatag sila sang pagdiskumpyar sa governance o sa pagdumala ni Aaron kag ni Moses, dito na makuturan na stop na, wala na circumcision. Wala na circumcision nga tabo. Apang this time, ato mga wala take note bala makuturan sa malawig nga tinuig, nga wala na gid ma-circumcise ini mga katawhan. So dumudamo sa ila
no? Damo-damo sila, mga dalagko ng mga tao, gin-circumcise, ini ang mga wala ma-circumcise. Mga kuturan, kag ginpaayo lang, no? Ang ilang nga pilas, magpaayo, magsining ka, magpaayo. Ano gikalawig magpaayo ka, Tracy Brian now? Ano gikalawig magpaayo how? Oh, diabetes. So galing ito sa una, wala pa man to yung diabetes kaya ngayon nakaon nila healthy ang pagkaon nila. 40 ka tuig sila sa wilderness man na ang ginakaon to si wilderness wala balatian. Ha? So, makita nato sa panato mga kulturan nga pag-ayo dito pa yung nagsugod. No, dito pa yung nagsugod sila nga mag-aman sila para sa isa kadako nga likuton. Nag-training sila sa nag-training sila sa paginaway. Okay? So, ato ang mga neighboring nga tribes nga ara dira ng training kay tikawado sila nga ang ginger yara na gid, no? Kung baga pa do ka ngay guro sang balikatan niya ginimo subo ka. Ara sa balikatan subo. Ara da nagatiyo ara daw kita daton do may dako ka ginger permi kilala may balikatan. Kilala ang aton nga mga reservist para aton i-recall, no? Mga reservist daton. Sini pa ganila nagpagawa sang text ang tanan nga mga retirees i-recall. Bogo ba grabe sigo damgo nyo lang na. Damgo nyo lang na. Mapahuway na taya. At sige naman kuturan. Nagapayang makuturan ang ato yung pagtuon. Nga amo ni. No? Ang ilang na. The various tribes were bound together by fear of common danger. Their horses and iron battle chariots, their knowledge of country, and their training in war would give them great advantage. So, great advantage to those people nga taga-Kanaan, kaya kabalo na sila kadaan sa terrain, kabalo sila sa everything, kabalo sila sa mga weaknesses, ups and downs sa ilang terrain. Pero din nato makita mga kuturan, nagapayag sila nga. Sa Deuteronomy chapter 9 verse 1, nga nagasiling sa aton. Nga sila nga, cities, great and fenced up to heaven. Ano yung mga lugar? Ang ining mga duog, nga ang ilang mga fences, ang ilang mga cities, may ara ang mga lagpad-lagpad ng mga fence, kaya mga tagas-tagas ka fence. Ako na nakita ng ligad, ginantaw ko kung paano ni ang Jericho. Do ano kalapad sang iyang nga wall. Ang wall niya, nagalapad siya mga tatlo ka chariot magdalagan sa babaw, pwede. Imagine ito bla. Tapos isa pagid nga taas ini kataas isa mga 50 feet ang kataason. Amo ni ang makita naton amo ni ang first nga hindrances nila sining katawan sa Israel kung magkadto na sila sa claim sang saad sang ginsaad sila sang Ginoo ining duta sang ginataw duta sang saad. So ang first nilang ma-encounter amo ni ang city of Jericho mga ka-360. So kag diri nato makitan ining duog, no? Ining mga puloy-anan, ining mga nasakupan nga mga duta o kon ang ilang syudad sang Jericho. Makita natin mga kuturan. So, yun sa pagtuon natin. Yung siya, the large and wealthy city of Jericho lay just before them, but a little distance from their camp at Gilgal. Mga kuturan, lapit-lapit lang gidya. Okay, makita ganin nila na ang wall sa ano. Makita nila ang wall sa Jericho. Makita nila ang wall sa unan lang. Kag nakita na, kabalo na sa mga taga Jericho, nga nakatabok na sila sa duta sang suba sang Jordan, kag nakakamta dito sila makuturan. No, nakita na niya kag hindi lang niya isa ka adlaw kundi pila ka adlaw ang pagtinar nila dito na. So siyempre may mga lampitaw man may makita man na nila kung ang mga movements ang kaaway. Kag diri naton makitaan makuturan ang nanggakatabo amo ni nga. So ang himuon nila, butangan nila ang ipreparar nila ang tanan nga kinalano nila. Tanan nila nga kinalano nila para nga papunggan nila ang katawan sang Dios ang Israel sa pagsulod sa ilang syudad among Jericho. So,
Anong ginimo nila? Makita nila, ginpahamtang na nila dito sa sining nga lugar ang mga ginpahamtang na nila sa sining nga lugar ang ilang nga mga Diyos-Diyos. Ang ilang mga Diyos-Diyos nga ilang nga pagisbahon. Sige na ni, panawag na sila sa ilang nga Diyos-Diyos si Astaroth. Nga amo ang goddess of the moon. Kita na ito makuturan. Ginaplastar nila kag nagapangamuyo na sila sa maayo para nga proteksyonan sila batok sa mga kasumpong yara na at hand lapit-lapit na lang sa ila nga makit-anan nila nga nagapalapit sa ila. Kag ang resulta makuturan nagapayag sa aton nga ining lugar sang Jericho, ining lugar sang Jericho, sining nakita ni Joshua nga amo ini ang naunag nga lugar nga ila dapat nga lutuson, dapat nila sakupon. Apang ang ilang nga kinalanon, antes sila magkadto dito, they must have to seek first the assurance sang divine guidance. Ay nakita ko makuturan ang pinakanamo mo. Before doing anything else, kinahanglan ang guidance gid sa Ginoo ang kinahanglanon. Hindi lang basta-basta mag-take action kang nga wala sa guidance sa Ginoo. Bala kung bisa makuturan nakita ko dit bla sa pagtuon nato. Kinahanglan nato na nga kinahanglan nato sa guidance kung ano mang guidance kung di pangabuyo nato sa Ginoo among pagbuot sa Dios sa tuman. Kaya makuturan. So magabalik kita matapos ang aton nga pagpanumdum. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga kuturan sa ato pagtuon, but antes kita na padayon sa aton nga pagtuon, sa ato pagtulunan sa sining nga kahaponon, makitaan sa chapter 45 sang Patriarchs and Prophets, aton na ni hatagan sang dako nga importansya ining aton nga mga kauturan nga naging kaupod naton sa sining hapon pinaagi sa paghatag sang ilang nga pagpanamyaw. Mayong hapon sa imo, Sister Joan Morito, Sister Nenas Moritos, salamat man kag mayong hapon sa pagpigupod sa aton sa sining hapon. God bless man sa inyo. Kag subo man sa kay Ka360 Merly Alvarez Fernando. Good afternoon mga Ka360. Halin sa inyo nga mga kauturan o kung sa inyo mga abyan ngayari karon ang ikaupod naton diri sa live naton nga pagpalayag diri sa kanginan diri sa AWR 360 Bacolod. Aton nga programa dali aton pag-istoryahan sa gihapon ng inyong abyan si Ka360 dapit la nang diya nga akong nga dilao Ka360 Ray Reyes sa gihapon inyong kaupod. Upod ako siyempre ang gwapohon ko din nga partner si Ka360 Brian Lacson. So, makuturan magpadayo kita sa aton nga pagtuon. Pinagi, dili naton magitama kuturan. Ang nagapahayag sa aton nga si Joshua, ang ginimo niya, no? Nagpalayo siya dito sa camp para sa pag-meditate. Para pag-meditate. Sa pag-ampo, sa pagpangamuyo, sa pag-istorya sa iyang Ginoo. O Ginoo sang mga Israelinon. Kag diri makuturan samtang siya pangamuyo, iya natulpangdan sa iya tubang may nagatindog isa kadako nga tawo nga may ara siyang panapot subong isa ka warrior, no? Siguro may picture out nato dako nga tawo, babakod nga tawo, may panapot siya ang mga breastplate siya, mga tanan nga kinalanon sa isa ka soldado, kag sa isa ka kamot nagauyat ini isang iyang espada nga sa diin nakuha na niya sa tagob
Meaning daw yata niya, yara. Kag diri na to makita mo kuturan. Nga makita na to, masapwa na to si Joshua nga walay kahadlok, no? Walay kahadlok nga nagpamangkot sa sining tawo. No, sa sining soldado ukod sining hangaway nga yara sa iya tubang nga nagsiling, naghambal, nag-challenge. Thou art for us or for our adversaries. Nya? Kaupod ikaw bala nakamon o kon kaaway ka namon. Makuturan yung mga palamangkutanon bala nga kung wala na aman ang imong tipusoon, ikaw mismo wala pa man na prepare imo gani kaugalingon. Oh, ara siya on guard siya nagauyat sa espada kag mamangkot ka lang kaupod ka bala namon o kon iya ikaw kaupod sang kaaway. Ha? Amo nga pamangkot apang ang sabat kay ginatag sa iya. Amo ni wala nang way ning siling nga iya ako sang Israel o kon iya ako sang kaaway, wala makuturan. Ang sabat amo sini. Nya, as captain of the host of the Lord am I now come. Ya subong kapitan sang mga kasoldadusan sang Ginoo, ako karon nagkari. Sige niya, ako karon nagkara. Sige nga, the same command yang ginatag sa kay Moses dito sa bukid sa Horeb, nga nagsiling, loose thy shoes from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. Kaksa ang sandalyas nga yara sa imo mga tiil, kay ini nga duog balaan. Kaangay makuturan, so makonsider naton, ini gali ang captain of the host is not an angel. Is not an angel. Ining captain of the host is Jesus himself nga amo ang nagpakita dito sa kay Joshua. Kaangay man sa natabo dito sa kay Moses, samtang nakita niya nga nagadabdab ang sampinit, kag nagsiling ang tingog si iya, kaksa ang sapin sa imong tiil, kay ang duog nga imong tindugan balaan. Makuturan kay kundi ang anton nga Dios, balaan ina nga duog. Makuturan amo na gani sa aton nga mga kasimbahanan. Latulok ginaton ginalantaw nga consider ginaton nga ina nga duog balaan kay dra kita nagapakigkatipan sa aton nga Dios. So nagpahayag ang matuod nga karakter sang sining nga mysterious stranger. Why siya nagambal nga sa wala siya kutuo o kung sa iya sa Israel o kung niya sa iban, wala siya nagambal siya ang makuturan nga ang wala siya nagambal. Kay nga because ang aton nga Dios wala sang pinilian. Amo na nakita ko makuturan, wala ang Dios sa pinilian. Why siya nagsiling nga I'm for Israel, I'm for something or for somebody. Wala siya makuturan ng gambal. Kay nakita nato, masapwa naton, ini ang Ginoo, ini ang Dios, ini ang Kristo nga nagpayag dito sa kay Joshua. Amo ato ang aton nga Ginoo. Ginoo nga wala sang pinilian, nagpayag makuturan. So, ini nga pagbasa ng tawag makuturan. Page 487, paragraph 3 sa Patriarchs and Prophets, chapter 45, ganagasiling sa last part dyan na, ganagasiling sa makuturan. It was Christ, the exalted one, who stood before the leader of Israel. O stricken Joshua fell upon his face and worship, and hear the assurance, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor, and he received instructions from the capture of the city. Jadi makuturan, ang Diyos nagatag sang instruction. Si Jesus nagatag instruction sa kay Joshua kung paano niya maagaw, paano niya makapture, o kung paano niya mapukan ang siyudad sang Jericho. Si Joshua nangin matinumanon sa divine instruction. Kag, ang ginimo niya, early in the morning, ginpampamtang niya na ang mga kangaway. Wala pa yung butlak ang adlaw, manog butlak pa lang adlaw, wala pa ka butlak ang adlaw. Ginaman na ang tanan nga ngaway, nga agud to maaman ini sa pag-assault, o sa pagsulod, pagsalakay.
nga pagahimuon. Kag ang ginimo makutura na mo sini. Amo sini ang himuon nila Ang himuon nila magatiyog sila sa syudad. Dala-dala dito ang arka sa katipan nga may tunog sang trumpeta. May huni sang lalantunon. Ang ko nato na to may huni sang lalantunon. Ang first first in line sa ilang pagmarch amo ang mga pinili nga mga warriors. Pinili nga mga warriors. Kag bagasunod diri ang siyempre ang mga warriors nila puros lalaki. Ato na taon na ang mga warriors nila puros lalaki. Magasunod diri mga ka-360 sa ilangan line amo ang ang mga masampaton kag ato mga sampaton mga sampaton nga mga ngaway. Amo to ang mag-una sa pagpanakaton. Pinili. Kag pinaagi sa direksyon ni Joshua, himuon nila ang instruksyon, ay himuon nila ang hilimuon ayon sa instruksyon ginatag kay Joshua. Kag nagsunod sa sini ang pinili nga mga soldado, mga magauna. Magasunod ang 7 ka mga pari nga may dala nga mga trompeta. 7 ka mga pari, mga priest nga may dala-dala nga mga trompeta. Magasunod naman ang Ark of the Covenant, ang Arka sa Dios. Nga sa diin, ang Arka sa Dios ginlibutan ini sang mga kuan ini sang iyang himaya. Nakita naton nagaingat ini, nagasiyak ini sa himaya sang Dios. Now, di naman ini dalon ini sa mga kaparian nga nagsuksok sang ilang mga uniforme o kon sa ilang mga bayo nga nagapayag sang ilang sagrado nga opisina nga ginaangkon. Una ba lang kuturan kung makilalaan naton kung ano na siya klase. Pero sa kung sa mga military men, makita naton makita naton ang mga bayo sa mga officers, officers, makita naton ang mga may mga type A, may type B, may type C, pero din naton makita naton ang mga priest, siyempre magasuksok sila sa ilang priestly clothes nila para makitaan sila nga amo ni sila nga mga tao nga nagauyat sang sagrado nga limuon, sagrado nga helikoton sa opisina sang subong nga mga Levites. Kag sulod makuturan, the army of Israel magasunod. Ang mga armies of Israel magasunod. Kag ini nga pagsunod nila sa mga armies of Israel, magasunod nila ayon sa standard sa ilang tribo. May mga tribe sila from Reuben, pasunod-sunod nga mga tribe. Kag diri naman kuturan magasiling, ini sila magaprosesyon sila, magalakat sila pakadto palibot didto sa bugos nga banwa o kon sa bugos nga syudad. Sagwa lang siyempre hindi sila sa sulod. Sagwa lang malibot sila. Ang instruction amo ni, wala sang bisan anong nga mga tunog nga mabatian o kon paginutik-utik. Nato mo kuturo may makuha ta din nga implikasyon mo. Wala sa mga paginutik-utik nga mabatian. Kundi ang mabatian lang amo ang lalantunon sang mga trompeta nga among nagaeko sa mga kabuki, sa mga sa mga naglain-lain nga duog kag sa ato mga tukaron. Kag ini siya magalabot ato mga lalambutunon pakadto sa sulod man sa mga streets of Jericho. Kag magtiyog sila, pagkatapos sila tiyog, isa ka tiyog, magapahuway sila, balik sila sa ila tent. Kag sa masunod nga adlaw, amo naman himuon nila. Himuon nila sa first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Sixth day, himuon nila kuturan, matiyog lang sa isa lang gid ka tiyog. Isa lang gid ka tiyog.
And on the seventh day, magatiyog sila sang pito katiyog. No? Pito katiyog, mga kuturan. Kag, ano kaya sila nga? Kag, di nato nakitaan sa pagtiyog nila sa pito katiyog, ano ito siya matabo? Ano daw yung matabo, mga kuturan? Magpatukar ang mga trumpeta, magtukar siya sa mga lantunon. Dungan. Oh, dungan. Oh, kag sila nga makaturan, no? For 6 days the host of Israel made the circuit of the city. The seventh day came, and with the first dawn of light, sa kagahon pa, naghahana pa, bugtaw sa butlak sa kagahon, si Joshua nagmarsyal naman sa iya mga army sang Ginoo, kag ini sila gindirect sa pagmarcha sa pito kabisis magtiyog sila sa banwa sang Jericho o sa syudad sang Jericho. Kag makita nato mga kuturan, mighty peals from the trumpet to shout with a loud voice, for God had given them the city. Kag dungan sila magasinggit nga ang Dios nagatag sa ila sang sinang syudad. Mga kuturan, kag nagsiling mga kuturan. Nagsiling, the vast army marched solemnly around the devoted walls and was silent, save the measured tread of many feet and the occasional sound of the trumpet breaking stillness of the early morning. The massive wall of the solid stone seemed to defy the seats of men. The watchers on the walls looked on with rising fear, and the first circuit ended. Then there followed, and the second, and then third, a fourth, a fifth, and sixth. What could be the object of this mysterious movement? They had not long to wait. As the seventh circuit was completed, the long procession post, the trumpets which of interval had been silent, nagpaymunong anay, sa kadali, now broke forth a blast that shook that very earth. The pagtunog sang trumpeta, mga kuturan, nagtayog ang inang duta. The walls of the solid stones were with massive towers and battlements tottered and heaved from their foundations, and with a crust filled in ruin to the earth. The inhabitants of Jericho were paralyzed with terror, and the host of Israel marched in and took position of the city. So anong hindi mo nila? Took position. Narumpag makuturan ang bugos nga banwa o konsyudad sang Jericho. Try to imagine makuturan nila. Narumpag. Narumpag. Kag dili ako nakita makuturan sang narumpag ini. Sa narumpag ini, ang ambali ang isakso sila, the Israelites had not gained the victory by their own power. Sakto man, wala gid sila sa magidimo, nagtiyog-tiyog lang to sila. Sila? Nagrumpag ang mga 45 cities of Jericho, narumpag ini mga 360. Kag ano nila, the countries had been holy the Lord's as the first fruit of the land. The city, with all that it contained, was to be devoted to sacrifice to God. Ang tanan nga yara dira would be sacrifice to God. It was to be impressed upon Israel that the conquest of Canaan, where they were not to fight for themselves, but simply an instrument to execute the will of God, not seek the riches of self-exaltation, but the glory of Jehovah their King. So, wala makuturan sila sa ipabugal, sila ko galingon. Kaya nga awala sa ipabugal. Kay ang Jehovah, ang ilang hari, ang ilang Diyos, amo ang naghimo sang pamaagi kung paano nabungkag, paano narumpag ini ang mga walls, ang mga kabalayan. Hindi kaya walls makuturan mo. Pati ang mga building sa sulod sang Jericho nagkalarumpag mga kuturan. Kag isa na makuturan nga nakitaan ko. Yung mga kuturan nakitaan ko. May mga excavation na tabo. Kaya ini nga duog sang Jericho until now dito sa Israel, may isa ko nga ginsunod nga
discoveries bala sa Discovery Channel ilan taon. Nga ang mga tao galantaw lang da gatulok da galantaw silang amazement kay ginimo sa Dios kay siling sang Ginoo nya ini nga duog nga hindi na gid pwedeng pagaistaran, hindi na gid pwede maistaran. So even until now kuturan wala sang building nga nagtindog dito sa former Jericho nga lugar. Ruin gid sa ruin ang bilog nga city sa Jericho. Kag gid-excavate nila kag may mga areas nga sa wall, sa wall na nga sang Jericho, may ara nga area nga wala siya narumpag. Ang kuturan, wala siya narumpag. Kag ilang again presumption sa mga mga archaeologists, di siling nga posible this is the place, this is the place nga sa diin si Rahab, ang iyang mga pamilya, ang iyang panimalay, ang iyang parinting gintago dito o dito sila sa sulod sinang duog ni Rahab, dito sila ginproteksyonan sang Dios. Kay the only place, makutara try nyo i-kuan nyo lang tawag sa Discovery Channel. Kay gapahayag makuturan may area nga mataas siya Japon along the wall side siya sa wall gid niya kay ang duog ni Rahab sa aton pagtuon sang last daton nga pagtuon makuturan atong pagpadala sang lampitaw didto sa sina nga duog. Ang duog ni Rahab yara sa segad sang wall mismo sang fence sang Jericho. Diri nato makita makuturan. Ha? Ano siling sa malaking sulatan? Ano siling sang sinulatan makuturan? Siling sang sinulatan ni Otto Dwight. Pero sa Bible mismo ha, hindi lang kay kwan ha. Nibasa ko muna sa Bible. Yeah. All the inhabitants of the city with every living things that it contained, both man and woman, young and old, and ox and sheep and ass, were put to the sword. Only faithful Rahab with her household was spared in fulfillment of the promise of the spies. So ang tanan-tanan gid pamatyon, wala sa mabilin. The city itself was burned, gitsunog. Its palaces and temples, its magnificent dwellings, with all their luxurious appointments, the rich draperies, and the costly garments were given to the flames, that which could not be destroyed by fire. The silver, the gold, and the vessel of brass and iron was to be devoted to the service of tabernacle. Makita natin mga kuturana, niya ang tanan-tanan nga mga tawo, bata man lalaki, babae lalaki, ang tanan nga kasapatan will be put to swords. Meaning patyon. Kag ang tanan-tanan nga mga garments, ang tanan-tanan nga mga kortina. Mga kuturan, tanan-tanan nga garments, tanan nga kortina, pagasunugon. Ang itipunon lang, kaya hindi man ni masunog ya, ang gold, ang silver, ang mga iron, will be, ano siya kono, sila sa pagtuon naton, tipunon siya, kag imungon siya, ididikar siya para sa templo, sa tabernacle. Mga kuturan, so the solemn declaration was made in the presence of all Israel, cursed be to the man before the Lord that rise it up and build it, the city Jericho. He shall lay the foundation thereof in his firstborn, and in his youngest son shall be set up the gates of it. Mga kuturan. So, amo rin nga ito yung pagtuon mga kuturan, nagapayag siya. First part lang sa nga ito yung pagtuon mga kuturan. Kaya supunan ta ni siya, kaya may matahog pa rin mga reminders sa aton ang mga pamatasan nga hindi tugot ang Diyos. Mga kuturan, pinagi sa aton nga pagtuon, unta sa aton pagtuon karon may makuha kita. Aton dundumon, nga no gani, wala nila nalutos o wala nila marumpag, wala nila masulod ang duta sa o kon ang banwa, ang syudad sang Jericho kon hindi sa paggiya sa Ginoo. Wala gid siya kay 44 pangkuturan. Ang tanan nga kadayawan iya sang Dios. Amo man kuturan sa aton kadalagan sa aton mga hilikuton, hindi kita magdadaog sa aton kagalingon. Mangin man dadaog kita pinaagi sa Ginoo.
Sa aton nga pagpakabudlay, ihatag naton ang tanan sa Dios. Kay ang Dios, ang God will do the rest. God will do the rest. Ihatag nato sa Ginoo. Don't be worried about tomorrow. Don't be worried about sa mga butang nga kinahanglanon naton. Kay ang Dios nakahibalo sang mga kinahanglanon nimo kag nakon. I-surrender naton ang tanan-tanan sa aton Ginoo. Gani makuturan ato pasalamatan ang Dios sa gugma nga ginatag niya sa aton. Salamat labig balaan kagalangdo namon ni Dios sa sining kaalam nga amon ang karon. Nagahingo kami nga pagidait sa langit. Amon ini maangkon. Bendisyon ni kami o Dios sa amon mga likuton. Labi na gid ining imo makatawan karon ngayari. Nagpamati sa imong mga pulong. Unta ining among mga pagtuon nagdulong sa amon sa pagtulupangod. Nga kami magmangin madalagon. Mangin mandadaog kami, hindi sa amon kusog, kundi pinaagi sa imong gahom. Kami o Diyos nagpasalamat sa imong kaluoy, ginampot amon ini tanan, sa ngalan sa Amay, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu.